Samahan niyo po ako sa aklat po ng mga gawa. Acts chapter 28. Aklat po ng mga gawa, kabanatang 28, talatang 23. Acts 28, Acts 28 verse 23. When they had appointed a day for him, they came to him at his lodging in greater numbers, from morning till evening. He expounded to them, testifying to the kingdom of God and trying to convince them about Jesus, both from the law of Moses and from the prophets. Manalangin po tayo. Ama, kami po ay humihingi ng tulong sa inyo as we study your word. Bigyan kami lahat ng pangunawa on how it is connected and to be applied sa aming pong mga buhay. Tulungan po kami kung paano niyo po tinulungan ang mga mananampalataya noon maintindihan at maunawaan ng sulat po ninyo sa pamamagitan ni Lucas, ganon din nawa ang gawin at mapangyari po sa bawat isa sa amin. Kausapin po ang aming mga puso at mailagay sa aming mga kaisipan at puso ang inyong mga salita, tangin inyong mga katotohanan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Nauso na po yung AI. Hindi ko po alam kung meron na kayong mga napapanood. Sa Facebook, mayroong isang matandang babae na nasa AI. At nagsasalita siya na maraming bagay. And totoo naman, pero hindi siya totoong tao. There was a time na gumawa siya, yung maker po niya ng mga salita, at sinasabi niya na hindi ako tao, ako ay AI. Kamakailan sumikat yung isang magaling na mag-aalaga ng orca at ayon sa palabas na ginawa nila sa Facebook, namatay po yung trainer ng orca. Then, naglabas ng video ulit yung babae, sabi na, I'm not dead, I am alive. Sa galing nilang mag-design at paggawa po ng mga bagay, bisan di mo na alam, totoo ba siya? AI ba siya? Kahit po sa mga palabas, yung noon na ginagamit ay totoong sunog. Kahit po yung fireplace sa Amerika na meron silang lugar pinag-iinitan ng kanilang mga katawan, naglalagay sila ng kahoy. Maraming palabas, hindi na siya totoo, no? Alam niyo na, yung mga design po nila ay computer-generated ang tawag. Alam niyo po ba, pag pinag-uusapan natin ang salita ng Diyos, pinag-uusapan natin ang Panginoong Jesucristo, marami mga bagay na mga lumalabas, mga turo, katuruan, na gusto nilang sabihin patungkol sa ating Panginoong Jesucristo at hindi siya totoo. Pwede sabihin natin, Pastor, nang galing yon sa Biblia. Totoo yan, galing po sa Biblia. Pero siya ba talaga yon? Yun pa yung pangunawa patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Especially, ang hirap po ng pangangaral ng salita ng Diyos is you want to share truths, but also you want to have response na mayroong pagtugon yung mga tao. Ang laging sinasabi is, kapag uwi ng isang mananampalataya sa kanyang tahanan, anong katotohanan ang kanyang ipapamuhay na natutunan
sa pangangaral ng salita ng Diyos. Therefore, your battle with truths and also your battle with application na iuwi niya sa kanyang tahanan. Kaya yung tendency is, sometimes they have overemphasis sa application ng salita ng Diyos and then nakakalimutan yung katotohanan and then overemphasis sa katotohanan and then how to apply ay nawawala din. Kaya yun po yung balance ng hirap ng balance ng pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya minsan pag natuto ka na puro application ng life mo, when dating yung panahon, manggagaling sa church yung mga ngaral na yun, o mga ngaral, tapos mga ngaral yung galing sa ganong ideya, ang ipapangaral niya lagi is about the application. Alam niyo, merong mga churches na kung saan meron silang morning and evening service. Yun yung isa sa pinagmamalaki nila. We have the morning and the evening service. One of the battle of that is, yung pangangaral niya ng umaga, hahatiin niya yung kalahati ilalagay sa gabi, and the application ay ilalagay sa gabi. Therefore, you have to attend the whole service dahil yung kalahati ng preaching ay nandun sa gabi. Kapag ganun yung style ng preaching is really nonsense, may evening service ka, pero yung word of God mo ay hati-hati lang. Ano mo yung kalahati ngayon, mamaya kalahati, samantalang pwede mong ilagay lahat yun sa umaga. Alam mo yung mga ganong idea. In the end, it's not really helping. Pero meron silang dalawang service, but it don't really help. Mga kapatid, patuloy natin pag-usapan. The final voyage of Paul to Rome. At meron po itong tatlong bahagi. Encouragement from brethren, encouragement from Jews, at yung huli is evangelism in Rome. At yung huli ay nasa verse 23 hanggang verse 31. Konti na lang po hindi pa po ako matatapos sa Acts hanggang 31. Ayun po yung papangako ko sa inyo. Hindi po tayo matatapos ngayon sa Acts. Hindi summary ang gagawin po next week dahil hahatiin ko po yung message para sa umaga. Pero hindi yung application sa next Sunday. There will be an application pagkatapos ko po ng aking gustong talakayin. Sa pag-iibanghelyo ni Apostol Pablo, mga kapatid, pag-uusapan natin sa kanyang unang bahagi ang laman ng kanyang mensahe. It's content. Ano ba yung nilalaman ng mensahe ni Apostol Pablo when he do his evangelism? Okay? And then makikita natin yung mga responses na sa susunod. And responses will be taken up by next Sunday. Kaya ano yung mensahe niya? Ano yung narinig niyo na rin ako nagsabi ng iba't ibang form of evangelism. Merong maliit na cardboard na ganito kalait na pinamimigay, and they call that is one verse evangelism. That is Romans 6:23. Kapag nakatayo siya, mababasa mo is death, tapos pag binaligtad mo siya ay life. Sa Tagalog, ang galing din ng gumawa ng Tagalog, ginawa niya ng patay. Pag binaligtad mo yung cardboard, ang nakalagay ay buhay. Ganun sila kagaling, but they portray yung Romans 6 verse 23. Yung iba naman ay ginagamit nila yung isang coin, and that is John 3:16. Ipapakita. Yung iba naman ay gumagamit ng cube, na kung saan habang minumove mo yung cube, meron siyang napo-form at lumalabas sa kanyang picture about the Lord Jesus Christ. Iba-iba sila. Pastor, masama ba yun? Hindi naman. O kahit po yung sa unang panahon, nung mauna kaming merong mga nag-iibanghelyo sa panahon na kabataan po namin, hanggang ngayon ginagamit pa po, may bangin, alam niyo yun? May 200, tapos in between, meron siyang malaking pagitan, ang tawag natin ay bangin. And then, ang nagkaroon ng gap yan dahil sa kasalanan, nagkaroon ng kamatayan, hindi ka makarating sa presensya ng Diyos. Makukonekta ka lang doon is through the cross.
of the Lord Jesus Christ, and then you can pass through at makarating ka sa relasyon sa Diyos. Yan po yung isang ginagamit ng pag-iibanghelyo in a short form. Masama ba yun? Mali ba yun? Hindi po. It depends on the content and how they would do it. Merong iba't ibang form to do introduction. Noon may ginagamit ako, meron akong malaking posporo na siyempre kahoy po Tapos meron akong maliit na kandila, hindi sila match. Maliit na kandila at meron akong malaking posporo. Yung kandila na meron ako ang tawag nila is magic candle. Pag hinipan mo, iilaw siya ulit. Kailangan mo matanggal yung bagay niya para tumigil siyang iilaw ulit. It's simply an introduction on how to do evangelism na kung saan ang Diyos ay gumagawa sa iba't ibang pamamaraan kung paano niya sisindihan yung kandila. At siyempre may nakatago akong lighter do sa aking phosphorus. It's one way to go sa introduction and then end up na isang mananampalataya pag inilawan ng Diyos, hindi siya kayang talunin ng diablo kahit nahipan siya ng hipan. Until the Lord will remove the light. Iba-iba po sila, CGM is known for that. OMF is also known for that. Nung kabataan namin is Campus Crusades, is magaling gumawa and nagkakaroon po ng film showing in everywhere. Masama ba, Pastor? No. Ngayon hindi na uso yung film showing kasi mahirap na magimbitaan unless you can go to sa mga probinsya na kokonti yung pagkakataon sila ay makapag-internet. Maganda pong mag-film showing kasi pupuntahan ka. At meron kang malaking sine, malamang-lamang manunod sila. Pero sa bayan, katulad nito, magyayaya ka, merong sine, hindi ka pupuntahan kasi may cellphone sila at kaya nila maglaro sa cellphone nila at di ka rin nila pakikinggan in that way. Pero ngayon, si Pablo ba, anong mensahe niya? Basta lang ba mangangaral si Pablo, whatever it is, sasabihin niya, hindi siya makarelate sila at hindi, it doesn't matter, ang mahalaga, salita ng Diyos. Mga kapatid, mukhang hindi ganon si Paul. When he did his evangelism, his content ay napakahalaga para sa ganon yung tao. Pag tumugon, anong itutugon ko at saan ako sa bagay na tutugon? Pag pinag-usapan natin si Jesus Christ, misa na sinasabi lang, tanggapin mo si Jesus Christ bilang Diyos mo tagapagligtas at ikaw ay magkakaroon ng kaligtasan. The difficulty of that is, saan natin mahahanap ang tanggapin si Jesus Christ? Ikalawa, yung iba sabi, Pastor, hindi natin pinag-uusapan dapat ang kasalanan pag tayo nag-iibanghelyo. There is a downside with that. Paano niya malalaman na kailangan niya si Jesus Christ kung siya ay hindi makasalanan? So, di natin kailangan kasi baka ma-offend. Meron nga kaming dinidiscuss minsan, Pastor, pag tayo ay naggawa ng sulat para payagan tayo sa campus, wag nating sabihin Bible-based tayo. Basta sabihin natin magtuturo tayo ng moral values. And the pastor stand with that. Sabi nila, hindi pwede, Bible-based tayo, lagay natin Bible. Kung moral standards lang ang sasabihin natin sa school, meron silang good moral na subject. Wala tayong pinagkaiba to. That's why we have to lagay yung Bible. Pag hindi tayo tatanggapin, so let it be. Ang ganda, di ba? Ngayon pag-usapan natin. How about Paul? Verse 23. When they had appointed a day for him, ito yung pagkakataon, nung makarating siya sa Rome, meron mga kapatiran, bago makarating doon sa mismong lugar ng Rome, mayroong mga kapatiran na pumunta at in-encourage si Paul. And when he reached Rome, mayroong pa rin bumisita sa kanya para bigyan siya ng encouragement. Ikalawa, in verse 16 to verse 22, pinatawag ni Apostol Pablo yung mga leader ng mga Jew. Ibig sabihin sa lugar niya in Rome, merong at least 10 Jew o mga Hudyo na pumunta sa kanila na nasa Rome para sila makapagtayo ng sinagoga kung bakit meron mga leaders. Kaya nakausap niya sila. Hindi nakakatakot, Kung ikaw si Paul, alam mo yung tendency ng mga Hudyo, when you talk with them, they will fight against you.
At makakadagdag po yun sa kanyang problema nung nasa Rome na siya. Merong nakalayo na ako sa mga persecutors mula sa Jerusalem. Nung pumunta ako sa Caesarea, hinabol pa ako. Ngayon, nandito na ako sa Rome, ang layo-layo at persecute pa ako ng mga Hudyo. But this time, yung mga Jews na nandun ay wala silang balita sa mga usap-usapan patungkol sa persecution kay Paul ng mga Jew. But, nakarating sa kanila ang balita patungkol sa Jesus na nabatay at muling nabuhay. At ang tawag nila ay sekta. New sect, new religion, bago na kahit po ngayon sa Pilipinas, pag ikaw ay bago, kahit wala kang denomination, ang tawag sa iyo, sekta. Tapos pinag-uusapan, kailan kayo nagsimula? Nakakatawa pag mag-research sila ng history, nakikiconnect lang sila sa history that they are not connected. Halimbawa, pag pinag-usapan natin, pastor, yung Baptist. Baptist yun kasi John the Baptist. Ang problema, walang tinayong church si John the Baptist. Wala. Bago magkaroon ng, alam niyo, bago mamatay si Jesus Christ, bago may pako si Jesus Christ, bago mahulihin si Jesus Christ ng mga Jewish leaders, si John the Baptist patay na. Wala siya na-establish na group. And especially, sabi niya, he must increase, I must decrease. Then yung iba, gusto nila, dapat baptist ka, yun ang nauna. Anong nauna? Meron bang inuna si John the Baptist? Tandaan niyo po, si Peter ay alagad ni John the Baptist. Pinilit niya yung kanya, baptist kami, Jesus Christ. O, baala ka dyan. Kami baptist. Yung mga disciple mo, gagawin namin baptist. Ang hirap hanapin Nasabi ng iba, kami ay nasa Matthew 16, verse 18. The church. Saan naman yung pangalan nyo dyan? Ecclesia, gathered assembly. Paano kayo yan? Sasagot yung iba, kami yung nasa 1616 ng Roma. Ngayon, saan yung pangalan nyo dyan? Ayan, Iglesia, small letter, hindi capital. Kang capital, pangalan. Pag small, hindi siya pangalan. It's not a church, it's not a name, but simply it's called out assembly. Alam mo yun? Pastor, ba't kasi naglagay ng pangalan? It's simply for identity. Naglagay tayo ng pangalan kasi required tayo ng Securities and Exchange Commission. Hindi ka pwedeng mag-apply sa Securities and Exchange Commission para pumayagan kang mag-gather at maging legal ang assembly. Tapos sasabihin, ano yung pangalan ninyo? Wala kaming pangalan, basta kami Christian. Anong pangalan? You should have a name. It's simply for legal identity. Para pag tinanong ka din sa kumaaten, doon sa lugar na yon, anong pangalan? Walay. Hindi naman pwedeng gano'n. We have first, simply for identity. Pero pag pinag-uusapan ng pastor history, paunahan ba dapat o tama ang turo? Pag paunahan, mas nauna ang paganism sa Christianity. Mas nauna ang Buddhism tsaka Hinduism. Paano? Doon na lang tayo sa Buddha. Tama ang turo? Mali. Basta balik pa tayo. Di Hinduism, pagsamba sa kahoy, gusto niyo bang bumalik doon? Ano yung sinasamba natin, pastor? Lahat ng gumagalaw na may buhay, sasambahin natin. Baka, ipis, daga, palaka. Basta gumagalaw, baka nandun yung ninuno mo, then you worship. Kaya mga kapatid, alam mo mga bagay na yun. And this time, Paul, mag-evangelize na siya. Ito yung sabi ng mga Hudyo, will listen. Pakikinggan namin, ano yung sekta na gusto mong ituro sa amin? By the way, Paul was not offended with the sect. Meron ka daw turo. Sikat ngayon yung Jesus.
At ito ay tinatawag nilang sect. Sige, bibigyan ka namin time to talk. Alam niyo yung kung ako si Paul, tuwan-tuwa ako rito kasi, oy, magpagkakataon ako ulit to preach. An open opportunity na hindi niya ipipilit ang kanyang sarili but oportunidad na bumukas at binukas ng Diyos para sa kanya. Tandaan po natin, Apostol Pablo ito, mga ngaral. Let's see in verse 23. When they had appointed a day for him, they came to him at his lodging. At tandaan po natin, ang nasa Rome si Paul, nakukulong siya, meron siyang tinitirhan na bahay, ang tawag natin sa panahon natin is a house arrest. Welcome yung mga bisita na umattend, si Paul hindi pwedeng umalis. Pero yung mga bisita pwedeng pumunta sa kanyang lugar. Pinatawag yung mga leader ng mga Hudyo, and here they come. Okay? Ang maganda sa pagbabalik nila, mga kapatid, they're not simply the leaders of the Jews. Dahil ang pagkakalagay, sabi niya, at his lodging in greater numbers. Yung dumating ay higit sa kanyang inaasahan. Ibig sabihin, hindi ito maliit na assembly o pagdadating ng kanyang mga bisita. Tandaan natin, mga Hudyo ito, it doesn't mean na sila ay mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Ang point lang dito, hindi po lahat ng merong hawak na Biblia ay mananampalataya. Not all. Not all. Kamukha nito. They know the Old Testament, but not believing in the Lord. Paano natin malalaman? Makikita niyo doon sa verse 25. Verse 24, sabi na, and some were convinced of what he said, but others disbelieved. Malinaw, hindi po lahat yan may pananampalataya. Hindi sa, Pastor, gumagawit sila ng Biblia. Hindi po lahat mananampalataya. Ano mangyayari? Ito yung pagkakataon. Gaano katagal nag-aral, nagturo si Apostol Pablo sa mga taong ito? Sabi niya, from morning till evening. Hirap naman, Sana ganito pa rin yung mga mananampalataya o mga tao sa time natin, Unbelievers ito, they listen to Paul from morning to evening. O sabi natin, Pastor, buong araw, siguro from 6 a.m. to 6 p.m. This is considered from morning to evening. Okay. Mahaba pa rin. Ngayon, yung mga mananampalataya, pag sinabing mananampalataya, I believe in the Lord Jesus Christ with the proper doctrine, but can't stand for 2 hours preaching. Agree? Yan ang malungkot sa time natin. Believer ako, excited to hear the Word of God. For an hour? For 2 hours? Alam niyo, gano'n nag-degrade ang Christianity? Unang palatandaan ng isang mananampalataya, he loved the Word. For an hour. After an hour, he don't love the Word. Sabi nung kakilala kong pastor na nagtuturo sa PNP, sabi na, Masa babat, gano'n kakatagal nagtuturo sa PNP? Sabi ko, 1 oras. Kasi hindi ako sa formation. Sa formation po, madali lang. I only have to take 5 to 10 minutes. Hindi ako pwedeng umabot ng 1 oras kasi formation po yan. Pero pag nandun ako sa opisina ng PNP at may estudyante ako, 30 to 1 hour po ako nagtuturo. Wala silang choice but to listen to me. Pero pag formation, kailangan silang i-deploy, yung iba kailangan umuwi. Kaya yung nakalaan lang sa akin is 5 minutes to 15 minutes para masabi ko yung gusto kong sabihin. Tapos sabi, hindi ka matagal. Sabi ko, bakit? Ilang oras ka ba nagtuturo sa church nyo? 15 minutes. Pag lumampas doon, nagagalit na sila. Sabi, kayo ba akong invite sa inyo mag-preach? Pastor, baka tulugan ka. Ganyan kayong matatanda kasi, sabi niya, mahaba mag-preach. Sabi ko, subukan mo muna ako. Pag may nakatulog, wag mo na akong yayain ulit. Kasi mahaba kayong mag-preach. Sabi ko, subukan mo muna. But yung idea is,
hindi na pwedeng mag-preach ng mahaba kasi magagalit na yung mga tao. And then we say we love the Lord. Tapos hindi ka makatagal ng pag-aaral ng salita ng Diyos for more than an hour. Hindi ba questionable yung pananampalataya natin pagka ganon? Tama, ano? Kaya 2 hours po ako ngayon. Okay? Parang aalis kayo mamaya pagka natapos na ako sa oras. Hindi mga kapatid, yun yung struggle natin. Nung una po unang-una kong masubukan magsalita sa pulpit, hindi ko alam kung ano yung pinagsasabi ko. Ang allotted sa amin is 1 hour and a half. 1 hour and a half. That is way back 1994. Yun po yung allotted sa amin. 1 hour and a half. Pag umikli ka sa 1 hour, masama ang tingin ng tao sa'yo, bakit ang bilis-bilis mong natapos. Ngayon, pag lumampas ka na ng 1 hour sa time natin, masama na yung tingin ng mga tao, bakit ang tagal-tagal mong mag-preach. Pero ito, from morning till evening, ganun kahaba yung... Siyempre, mas mahaba dun sa ibang churches na kung saan siya ay dumalaw. Sukdulan na nahulog sa bintana si Tiko kasi nakatulog. Pero mga kapatid, unbelievers too eh. They're so attentive to listen kung ano ang sasabihin niya patungkol sa kanyang paniniwala na Jesus Christ o si Jesus na muling nabuhay. Hindi yung kanyang ipinapangaral sa kanila and we'll see the message. Sabi na, anong message niya? Sabi na, he expounded to them, testifying to the kingdom of God. Saan siya nag-expound? Tingnan muna natin. Ito muna yung lesson niya, mga kapatid. Testifying to the kingdom of God. One. Ikalawa, trying to convince them about Jesus, both from the law of Moses and from the prophets. Mga kapatid, when we approach the Bible at mag-i-evangelize po tayo, hindi po lahat umuobra to. Hindi po lahat. Bakit? Ang mga Hudyo, familiar sa Old Testament. Hindi yan parehas sa Pilipinas. Sa Pilipinas, totoo maraming mga tao na mayroong Bible sa Pilipinas, but it doesn't mean alam nila yung Old Testament. Kahit po pag pinag-uusapan natin ng Guinness Book of World Record, ang pinakamaraming na-publish na libro sa buong mundo ay ang Bible. Kung tutuusin, sabi nila, we can give Bible to everyone. Pero sa Pilipinas ganun din. Ang dami nagbibigay ng Bibles. Ang Gideon's International ay nagbibigay ng Bible. Nagbibigay ng Bible sa hotel, sa restaurant, sa schools. Kaya sa library po ninyo, kung curious kayo, hanapin niyo yung mga Bibles doon. Malamang-lamang may makikita kayong Gideon Bible. Sila yung nag-print, sila yung nag-publish. Kumuha sila ng copyright to publish. Ang unang-una nilang pinrint ay King James Version. Ngayon, meron na silang ESV. Meron sila na una, NIV, nag-print sila. Tapos nagbibigay sila ng Bible na New Testament. The sad reality is, gusto nila sila yung mag-distribute, yung inutusan lang nila yung mag-distribute. Ayaw nila yung bigay sa church, tapos yung church mag-distribute. Hindi ko maintindihan ng Gideons. Ang system niya, meron silang uutusan, sila yung magbibigay. Pero ayaw nila kahit kailan, church ang magbibigay. Hindi ko maintindihan yung connection. Ang masama yun, yung nagbibigay ng pera sa kanila to print the Bible came from the church. Mga Kristiyano na may kaya, kinakausap nila and they give. Pero ayaw nila na church ang magbibigay. Sabi ko sa kanila, Pastor, ba't ayaw nyo kami magbigay ng Bible? Tulungan namin kayo sa school. Yan ang utos ng Gideon kami magbibigay. Sabi ko, may mali dyan. Ito sana yung maganda. Bago nyo ibigay, magpipreach. Ayaw nyo, tulungan namin kayo, we'll preach, then you give. Ayaw daw nila. Gusto nila sila lang. Yan yung difficulty noon. Hindi ko alam kung selfish yung Gideon International, kung sa kanyang pananaw, hindi ko siya maiintindihan. Basta't ang gusto lang niya magbigay. There's a problem with that. Sa Pilipinas, kahit maraming Bible
na nagkalat at naglipana sa Pilipinas, hindi nila naintindihan ang Old Testament. Ang point lang nito, mga kapatid, hindi po sa lahat ng pagkakataon, gagamitin niyo yung Old Testament to evangelize. Unless otherwise, kaya niyo itong i-connecta na maayos. Kaya pag sinabi, Pastor, obra ba yung Romans 3:23? Obra. Romans 6:23, obra. John 3:16, John 3:36, John 3:18, John 3:19. Sabi na, Pastor, yung Romans way. Ano pa mang Roman ang pamamaraan na gagamitin nyo as long as you have the content. Anong content ni Paul? Is the kingdom of God and the Lord Jesus Christ. Dahil mga Hudyo to, he has to go back to the Old Testament. He has to connect sa Old Testament. Ano bang usapin at kung ano ang meron. Minsan nakala lang ng iba, Pastor, pag nangaral tayo, sabihin natin na kailangan niya tanggapin si Jesus Christ. Para saan? Kapag ikaw, sinabi tanggapin mo si Jesus Christ bilang Diyos mo tagapagligtas, para ka maligtas, para saan? Kapag kayo na born again, para saan? Pastor, hindi na ako pupunta sa impyerno. Sa parusa yun. Tingnan po natin mabuti, para malinaw natin. Kung ako maliligtas sa impyerno, di ako makarating sa impyerno. Tapos, totoo, hindi ka pupunta sa impyerno. Tapos, what's next? Pag ako nanampalataya kay Jesus Christ, hindi ako pupuntang impyerno. Sure. Tapos, anong gagawin ko? Magsisimba lang. Tapos, ay, naging problema ng mga churches kung bakit nauso yung center. It's a gathering place. Pero ang idea ng center dati is center siya, sa regular day siya, yayain nila yung mga estudyante para sila merong library na pupuntahan, meron silang lugar na upuan para mag-aral, meron silang laruang lugar na kung saan hindi sila sa magugulong lugar but in a closed place. Alam niyo ba yun? Yun po yung idea talaga ng mga center. Tapos ginawan church. Tapos yung mga churches sa probinsya nakigaya-gaya. Ang ginawa nila is, alam niyo yun? May sa halip na church yung nakalagay, center, tapos open, close parenthesis, church. Incidental yung church sa center. Pero hindi ganun ang idea talaga ng center. Yung center ay lugar na kung saan mayayaya nila yung mga tao for a while, and then they do evangelism. Pero pag Sunday, they will do the church. Malinaw po yun sa kanilang prinsipyo kung bakit nila ginagawa yung center. Eh ngayon, ina-adapt ng ibang mga pastor, hindi nila naiintindihan. Linagay yung pangalan sa bahay nila, center, open, close parenthesis, church. Nangyari? Is the priority the center? Pastor, kasi pag mayroong nakita ang church, hindi na pupunta. Sino ba kasing niyayaya niyo sa church? Kung hindi pupunta yun, wala tayong magagawa. Ang isang mananampalataya pupunta sa church. Pag hindi pumunta, hindi mananampalataya yun. Lagi niyo pong tatandaan yun. Kasi naghahanap siya, pastor, ng lugar na mapiplease siya. Yan nakakatawa sa mga mananampalataya ko. No? Pumupunta ka sa church, hindi para paglingkuran. Pumunta ka sa church to serve. Kaya pag pinag-uusapan natin, Pastor, pag pinag-uusapan natin, ikaw ay nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, what's next? You will be included to the kingdom of God. Yun po yung mensahe ng Lumang Tipan. Kahit sa Lumang Tipan, pinag-uusapan at tinatalaka yung idea ng kingdom. Bakit may king? May kingdom. Merong pamamahalaang mamamayan. Naintindihan po natin. Kapag ikaw nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, ikaw ay na-born again, you are part of a kingdom at parte ka ng local kingdom and we call that a church. Wala nang Israel. Sa Old Testament, we see Israel as it progress. Pagdating nyo sa New Testament, at the birth of the church,
church na ang pinag-uusapan at tinatalakay ng mga apostol. Sabi nila, Pastor, babalik ang Israel. Sana, but not as a nation. It can't be. Kaya malungkot, pag pinag-usapan nila is pray for Israel. What am I praying for? Anong ipapanalangin ko sa Israel pag pinag-uusapan natin yung Israel? Ingatan ng Diyos yung Israel. For what? Pastor, kapag malakas ang Israel, ngayon, kung malakas ang Israel, o ngayon, nabuo ang Israel, lahat unbeliever, masaya ba yun? Ano ba yung pinupunto ni Apostol Pablo? Kahit ko kayo manampalataya kay Jesus Christ, not to be stay as a nation. Kaya yung prayer for Israel, tandaan nyo, pag sumali kayo doon, you don't pray for a nation, you pray for the people to be saved. Manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil marami sa Israel, hindi naniniwala sa Diyos ng Biblia kahit ng lumang tipan. Marami sa mga Israelita Muslim who hate Christianity. Ngayon, pag-pray mo, may re-retain yun. Anong pinag-pray ko ma-retain? Muslim. Ngayon, kung dumami yung mga Muslim sa Israel, ngayon? Anong kaugnayan nila sa kingdom of God? Wala. Intindihan niyo ba yung punto? Halimbawa, pastor, alam mo nakakatawa sa Pilipinas, yung Pilipinas daw ay pinagpala ng Diyos dahil siya ay isang bansang mandirigma. Tingnan niyo yung mapa, may baril siya. O nga naman yung Palawan nakapag ganon. Na-imagine yung Palawan, may baril daw siya. Ano naman kaugnayan ng baril ng Palawan? Doon nga tayo na-atake sa bandang Palawan eh. Tapos sabi ng presidente natin, hindi naman tayo nakikidigma, di ba? Kasi anong ilalaban natin? Aeroplano natin, tora-tora, kalaban natin, jet. Nakita yung naghatid ng pagkain na sa picture, ganito, tapos yung kalaban niya, ganito, yung maliit na kalaban, ganito pa din. Sige nga, sa inyong pinagpala, siguro mananalo kahit David and Goliath. Nung David and Goliath, wala nga baril lahat ng pulis ng Pilipinas eh. Alam niyo ba yun? Pag yung pulis nakita niya, batuta lang, wala po naka-issue sa kanyang baril. Wala nga diretsong opisina ng 911 sa mga tarim. Kapag kayo tumawag po sa 911 ng pulis, Manila muna po yon. Camp Crame. Yung Camp Crame, tatawag sa mga tarim. Tulungan niyo yung tao dyan sa ganitong barangay. Kahit di alam nung sa Crame, sa bandang lugar yun. Tatawag sa mga tarim. Pumunta kayo, merong taong nangangailangan ng tulong sa inyo. Pero mga tarim, pupunta ng Camp Crame tawag niyo, tapos pupunta ng mga tarim. Yung tawag. Yung po, ganun kahaba yun. Baka kala natin, basta 911 meron dyan? Wala. Camp Crame muna. Tapos yung Camp Crame, tatawag sa mga tarim. Ngayon, sabi, makapangyarihan tayo, pinagpala kasi may baril. Ang problema nung mapa ng Pilipinas, wala siyang pang-protect, baril lang. Pansinin niyo mabuti. Ang galing mag-imbento ng mga pastor eh. Ginawang allegory. Alam niyo yun? Buti hindi nila nakita na may sungay yung ulo. Naalala niyo? May sungay yung Pilipinas. Demonyo ba siya o pangsuwag niya parang toro yung ulo niya? Bakit? Yung Pilipinas ba umiilag na rin pag may bagyo? Anong umiilag? Yung bagyo o yung Pilipinas? Kasi may baril siya. Paano na ilalaban? Bubuhatin natin yung Palawan tapos gagawin natin yung baril? Mga kapatid, when you pray for people, you pray for their salvation, yun yung pinakamahalagang bagay, and they will be included to the spiritual kingdom. Kaya yung sabi po ni Pedro, samahan niyo po ako sa aklat po ng Pedro. 2 Peter.
No, First Peter po, sorry. First Peter chapter 2. Verse 4. First Peter chapter 2, verse 4. As you come to him, a living stone rejected by men, that's Christ, but in the sight of God chosen and precious. You yourselves, like verse 5, like living stones are being built up a spiritual house to be a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Anong tawag ng Diyos, ng Biblia sa mga mananampalataya? Spiritual house, tahanan ng Diyos. Hindi Israel. It's not Israel, it's the kingdom. Verse 9, but you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation. This is the kingdom. Kapag ikaw ay nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, you will be included to a kingdom, spiritual kingdom, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Pag tayo nanampalataya, ito yung gustong ituro ng mga apostol, ay sasali ka sa kanyang kaharian. Ganon din ba sa Old Testament? Yes. Sa New Testament, sino yung pinag-uusapan natin na hari? Just Jesus Christ. Kaya nga pinagsasabi, pag ikaw ay nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo at siya ay gagawin ng Diyos ng iyong buhay because He is a King. Saan galing yung idea ng King? Nakalagay po yun sa 2 Samuel. Sulat nyo na lang po, 2 Samuel, chapter 7, doon po nakalagay ang pagiging hari. Merong anak si David na magiging hari hanggang sa walang hanggan. 2 Samuel 7, verse 13 hanggang verse 15. Magkakaroon siya ng anak na magiging hari. Kung bakit pagdating nyo ng Matthew chapter 1, verse 1. The genealogy of Jesus Christ. The son of David, the son of Abraham. Connection of genealogy. Kaya ang pinag-uusapan pag nagtuturo, mga kapatid, is the kingdom. You don't simply evangelize. Dapat ang mga ibinabahaginan natin ng salita ng Diyos, malaman nila na mayroong kingdom na dapat parte sila doon. Kapag hindi sila naging parte ng kaharian ng Diyos, anong halaga ng masisave siya? Kapag ikaw ay nasave, hindi ka kasama sa kingdom, then saan ka pupunta? Pagdating ng katapusan ng mundo, you're out. Ikalawa na mensahe ni Apostol Pablo, patungkol saan? Patungkol kay Jesus Christ. From the Old Testament, pilit na niyang sinasabi na ang ating Panginoong Jesucristo, ang Jesus na binabanggit ko sa inyo, ay nasa Old Testament. How I wish matalakay ko lahat sila sa inyo, mga kapatid. Samahan niyo na lang po ako sa chapter 2 ng Acts. Acts chapter 2, verse 22. Ito po yung pangangaral ni Apostol Pedro sa mga Hudyo ng Jerusalem ng Pentecostes. Acts 2, verse 22. Men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man attested to you by God with mighty works and wonders and signs that God did through him in your midst, as you yourselves know. This Jesus delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God, you crucified and killed by the hands of lawless men. Verse 24. God raised him up, losing the pangs of death, because it was not possible for him to be held by it. Anong ginawa ni Pedro? Kumuha siya ng linya sa Old Testament na binabanggit po ito. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo dun sa chapter 28. He reasoned together with them from the Old Testament, from Moses and to the prophets.
Ito ang ginawa po ni Apostol Pedro. Ganito din yung kanyang system. Hudyo yung kausap, will go back to the Old Testament. I saw the Lord always before me, for He is at my right hand, that I may not be shaken. Dahil si David ang kinokot, galing po karaniwan yan sa aklat po ng Psalm. Therefore my heart was glad and my tongue rejoiced. My flesh also will dwell in hope, for you will not abandon my soul in Hades. Oh, let your Holy One see corruption. You have made known to me the paths of life. You will not make me full of gladness with your presence. Ang karaniwan po ng Bible nyo ay mayroong cross-reference para dyan. You could see that. At nagtuloy siya, mga kapatid, 29. Brothers, I may say to you with confidence about the patriarch David, that he both died and was buried, and his tomb is with us to this day. Being therefore a prophet, and knowing that God had sworn with an oath to him that he would set one of his descendants on his throne. That's 2 Samuel chapter 7. Kumuha siya ng linya mula sa 2 Samuel 7. He foresaw and spoke about the resurrection of the king, that he was not to be abandoned into Hades, nor did his flesh see corruption. That's Psalm. This Jesus God raised up, and for that we all are witnesses. Kaya pag tinatanong, Pastor, anong evidence natin? Lalo nakakatawa pagka merong, alam mo yun, yung apologist, tapos merong nagtatanong, anong malalaman ko, paano ko paniniwalaan that Jesus Christ, ang Jesus na pinag-usapan natin ay nag-resurrect? Meron ba kayong medical certificate na masasabi na si Jesus Christ ay nabuhay in those days? Simple lang sagot ng apologist. Palagay mo, may medical certificate na nun? Palagay mo, may DNA test na nun? Wala. Anong basihan natin? Eyewitness. May nakakita. 500 plus. Nakita ang resurrection ng Panginoong Jesucristo. Nakita ni Pedro, nakita niya yung tali, pero hindi niya nakita yung katawan. And afterwards, nakita niya ulit yung katawan, buhay na siya. Yun po yung reference noon, eyewitness. Walang medical certificate. Bakit? Sila pula po, meron ba? Pero naniniwala tayo, ang pumatay kay Magellan ay sila pula po. Sabi ng mga scientists, ng istorya ng Pilipinas, no. No. Hindi siya direkta nakapatay. Ayon sa historian. Pero pinaglalaban pa rin natin na ang pumatay kay Magellan ay si Lapu-Lapu. Pero sabi ng historian, not directly. Hindi yun sinasabi ng eyewitness. Sa ating Panginoong Jesucristo, merong eyewitness at itong kanilang sinasabi, muli siya nabuhay. At anong reference nila? Getting the Old Testament at binigyan ng buhay sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Verse 33, being therefore exalted at the right hand of God, and having received from the Father the promise of the Holy Spirit, He has poured out this that you yourselves are being and hearing. David did not ascend into the heaven, but he himself says, the Lord said to my Lord. Si David, nung sinulat niya yung psalm na to, sabi na, the Lord said to my Lord. Sinabi na ng Panginoon sa kanyang Panginoon, sit at my right hand until I make your enemies your footstool. At nilinaw din niya ni John sa kanyang pagsulat ng writer ng Hebrews. Kaya mga kapatid, pati crucifixion ng ating Panginoong Jesucristo, ang crucifixion ba, Pastor, naka-prophesy. Pati 30 pieces of silver, naka-prophesy. Pati ba yung pagtusok sa kanyang kamay, naka-prophesy? Yes! Sinabi sa Zechariah, my hand and feet were pierced. Sinabi din
yung 30 pieces of silver. Sinabi din na siya'y parurusahan. Sasabihin din niya yung, my God, why have you forsaken me? Sabi ng isang Muslim, yung Jesus Christ nyo, nakalimutan niya yung ugnayan niya sa Diyos. Bakit siya sumigaw, my God, why have you forsaken me? Ito po yung sagot ng apologies. Sabi niya, alam mo ba nung sinabi niya yung, my God, why have you forsaken me? Tinutupad niya yung sinabi ng Old Testament na Psalm 22. Na, my God, why have you forsaken me? Kaya ma-imagine po natin, nung nag-uusap si Paul at saka yung mga Hudyo, hindi sila simply nag-uusap about somebody na hindi nila alam. Nag-uusap sila na meron silang hinihintay na Kristo mula sa Old Testament. Alam lahat nila yun. Doon ang tawag nila sa Hebrew nila is Messiah. Pagdating sa New Testament is Christos, na meron silang hinihintay na Savior na mabubuhay na maguli. At lahat ng propesya pasak patungkol sa Kanya ay lumitaw. So siya na ipanganak, Bethlehem, sa isang sabsaban. At sa panahon na yun, magkakaroon ng malaking pagtangis sa Bethlehem. It was fulfilled? Yes. At napunta siya ng Egypt. Then sabi ng Bible sa Old Testament, out of Egypt, I called my son. Oops. At siya'y may papanganak sa isang birhen. At tatawagin siyang Emmanuel. It was fulfilled. Matthew chapter 1. Luke 1. Kaya sinasabi ni Paul sa kanila, ito yung sa Old Testament. Kaya mga kapatid, lagi natin tatandaan when we talk about Christ. Hindi to simpleng karakter na pinag-uusapan sa New Testament. At hindi rin natin pwedeng isantabi ang Old Testament at sabihin natin, Pastor, yung Old Testament ay wala ng halaga. Ang mahalaga na lang sa atin is the New Testament kasi shadow yan. Hindi po. Hindi nyo maintindihan mabuti ang New Testament without really understanding the Old Testament. Hindi natin maintindihan ng progression of salvation. Pupunta tayo sa practical. Pag sinabi nating Ruth, ano yung magandang topic? Ang mabait na manugang. Pero ng kwento ng Ruth, a kinsman redeemer, tagapagligtas ng patay na pamilya. Ang pangalan ay Boaz. At magkakaroon siya ng apo, ang pangalan ay David. At si David magkakaroon ng apo, ang pangalan ay Jesus, who will save his people from their sin. Anong kaugnayan ng death line ng Ruth? Sabi ni Apostol Pablo, for the wages of sin is death. Nung si Jesus Christ dumating sa balat ng lupa, inililigtas niya ang mga tao na patay ang relasyon sa Diyos. Kaya ang tawag sa Kanya is the Redeemer. Kaya ma-appreciate mo yung dumating si Jesus Christ, He did not simply dumating sa balat ng lupa para gayahin, para ikaw ay i-accept siya bilang Diyos mo tagapagligtas. Why? Because you are a sinner. Second, para ikaw ay may sali sa kanyang kingdom. Kaya yung pinilinaw ni Apostol Pablo. He did not simply invite the Jews para yung mga Hudyo ay tanggapin na lang basta yung turo. Mga kapatid, kahit po magtuloy kayo sa Acts 3, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 25, sa pangangaral po ni Apostol Pedro, kinukuha niya yung mga prinsipyo sa Old Testament and then being applied at ina-apply po sa ating Panginoong Jesucristo. Tinawag ang Panginoong Jesucristo na prophet dahil sinabi ni Moses, God will raise up a prophet like me. And that is in Deuteronomy chapter 18, verse 15. Sabi na, magkakaroon ng hari, hindi lang sa linya ni David, even
sa linya ni Abraham. From Abraham, binanggit na mayroong lalabas na king. Tapos kay David. Tapos ang Psalm ay punong-puno ng paghahari ng anak ni David. Kaya mga kapatid, lagi nating tatanan. Ano ang mensahe na meron tayong hinahanap sa Biblia? It's the Lord Jesus Christ. Paano ang kanyang pagliligtas? How would I appreciate that? Para ma-appreciate yung mabuti yan, mga kapatid, read the Old Testament. Dahil yung New Testament, hindi basta nailagay at sinulat ng mga apostol. Kinuha nila lahat ng fulfillment sa Old Testament. At kapag kailangan sa kwento nila patungkol kay Jesus Christ, inilalagay po yung pinanggagalingang propesya. Lahat ba natupad? Lahat. At meron pa siyang tutuparin sa pagdating ng panahon. Kaya mga kapatid, anong mensahe ni Paul? It's about Jesus Christ and His kingdom. Anong mensahe natin pag tayo nag-iibanghelyo? Jesus Christ and His kingdom. May compromise? Wala po. Kung hindi ito yung tuturo natin sa iba sa pag-iibanghelyo, mawawala lang ng landas o saysay ang ating pagbabahagi ng salita ng Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat. Salamat po. Salamat po sa pagtuturo ng mga apostol. Salamat at paggamit niyo po kay Apostol Pablo para yung mga Hudyo sa kanyang panahon ay nagkaroon siyang pagkakataon na makapagbahagi ng inyong mga salita. Ay maidirect sila at maituro sila sa Old Testament at ang realidad ng mga propesiya na kanyang binanggit ay patungkol sa aming Panginoong Jesucristo at ang muling pagkabuhay nito. Nawa ganun din po kami. When we share the gospel, we'll share Christ. May pakita po namin kung sino siya, bakit namin siya kailangan, at pagkatapos namin manampalataya, saan kami tutungo. Tulungan kami, o aming Diyos, na ang inyong ebanghelyo ay patuloy po naming may bahagi ang tama at ayon sa pananaw ninyo. Tulungan din ang bawat sa amin na sa amin pong pagbabasa, makita po namin ang mga koneksyon po nito sa Biblia. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo at ang lahat ng aming dalangin. Amen.